Okay, magandang umaga ulit. Ipagpatuloy po natin yung naputol nating topic tungkol sa wika at salita sa Pilipinas, ano? So, ayon sa 1987 Constitution, ang Pilipino ay isang wika at yan ay walang katotohanan na ang Pilipino ay isang wika na nagmula sa sinasabing Austronesian language, ano? So, guguhitan ulit natin. Ang Pilipino daw ay wika. So, yung nagsusulat nitong kasaysayan ng Pilipinas ay isang impostor, ano? So, yan. So, ang Pilipino ay isang wika. Okay? Ito. Okay? Filipino be further enriched and developed by the languages of the Philippines. Okay? Yung mga language daw sa Pilipinas ay dinevelop daw yung Pilipino. So, ibig sabihin, mas nauna yung Bicolano, mas nauna yung Ilocano, mas nauna yung Hiligaynon, nauna yung Bisaya. So, kung ano-ano pang wika, ano? Okay? Sila daw ang nag-develop ng Filipino bilang language. Ano? So, yan po ang ating babasagin sa mukha nitong nagsusulat ng 1987 Constitution. Ano? Dinevelop daw ng mga Pilipino yung kanilang wika mula sa pinagmulan nila na family of language. So, ibig sabihin, yung Bicolano ay hindi galing sa Pilipino. Dinevelop lang ang Pilipino, ano, mula sa family of language. Okay? Okay, ang family of language daw ng Pilipinas ay mula sa Austronesian, ano? Okay? So, yung Pilipino ay galing daw sa Austronesian language, ano? Yan ang pinapaliwanag nila. Okay? So, ganon. Noong 2010, ang native na nagsasalita ng Pilipino ay 29 million, ano? And then, naging 54 million. O, tinutan nila, 83 million. Okay? Eh, sabi natin, talagang may error, di ba? So, bakit may error? No? Eh, kahit nga po nung 1896, hindi ka makakabuo ng 6 million language, no? Or 6 million tribes of the Philippines, ano? Kaya may problema sa utak itong nagsusulat ng history, ano? So, hindi pwedeng magmumula sa ang Pilipino ay language o wika. Ang Pilipino ay hindi wika na dinevelop ng mga tribo ng Pilipino o ng mga tribo sa Pilipinas, ano?
Kasi nga ang Pilipino nga daw, dinevelop lang na wika, ng mga Pilipino mula sa Austronesian, ano? So doon na tayo binanatan ng dito. Dinisolve na nila yung Pilipino, bilang tao. Okay? So dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal, hindi niya tinawag na ang Pilipino ay Austronesian language, ano? Unang-una, ang salitang Pilipino, ano, ayon kay Dr. Jose Rizal, ay countrymen niya, ano? Balikan uli natin. Hindi niya pwede sabihin na dialect niya ang Pilipino or language niya, ano? Okay? So ito ang sinasabi niya na ang Pilipino ay countrymen niya. Okay? So lagyan natin ng maliwanag, ano? Ayusin natin. Yung Pilipino ay countrymen niya. Okay? So, saan tayo magsisimula na yung Pilipino? Okay. Dito tayo sa gitna. Kay Dr. Jose Rizal, ano? Siya ang i-highlight natin. So, si Dr. Jose Rizal, sabi niya ay yung Pilipino, ay young nation. Okay? Pag sinabing nation, ano, ayan ay mayroon tayong reference kung ano yung nation. Ano? Yan ay mga tribo ng tao na may iba't ibang salita, ano? Nasa Genesis chapter 10 verse 5, ano? If I remember. So we have to see what is the term nation, ano? According to the Bible or according to the 2,000 years old ancient Hebrew script, ano? So kasi ito pong salitang Eden ni Dr. Jose Rizal is based from Hebrew script, ano? Paleo-Hebrew, no? One of the oldest script of Hebrew, no? So let us see what is the term nation according to the oldest book. Okay? Okay, ito po, palabasin natin dito, ano? Ito, hanapin natin yung salitang nation, ano? Puntahan natin yung books. Punta tayo sa book. Okay. So, hanapin natin yung Genesis chapter 10. Let's see kung maintindihan. Verse 5, ano? So, dito tayo sa King James Version. Okay. Genesis 10:5. Tanggalin mo natin to. Genesis 10:5.
Okay, ito na yung Genesis 10:5, ano po. Ito kasi translation itong nasa kanan. So, gawin nating translation ito na Tagalog, okay? So, ito po yung translation natin sa sinasabing nation, ano? Ang salitang nation, okay? Ito, ano? Magko-cross reference lang po tayo kung ano yung salitang nation, ano? Okay? So, pag sinasabing Gentiles po, yan po yun yung people outside of Israel or people outside of uh, Abraham, Isaac, and Jacob, ano? Okay. They are human being, but these are people who are outside of the tribe of Abraham, Isaac, and Jacob, ano? So, yung bansa, no, na sinasabi yan, ay isang nation, ano? So, ang kanilang lupain, katulad sa atin, ano? Halimbawa natin sa atin, no? Meron tayong sariling bansa, ano? So, ang ating mga lupain ay 7,641 islands, ano? At tinawag ni Dr. C. Rizal na Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Ganyan. Nabahagi tayo sa tatlong lupain, pero 7,641 islands. Okay? So, yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na nation, ano? Maliwanag na tinawag niya itong race. Nandyan yung race. Okay? Okay? Nation ay may tinatawag na race, ano? May mga binhi sila diyan sa bawat pulo. Ano yung mga binhi ng kanilang nation, ano? Ang nation ay tinatawag nating Filipino. Sabi ni Dr. Sirsan, the Filipino is his countryman. Okay? Nalakihan natin. Okay. The Filipino, okay, are his countrymen, his family, okay, his ancestry, his nation, his countrymen, his elders, our generations, the 6 million inhabitant of the Philippine Islands. Okay, the citizen. Sabi pa ni Dr. Sirsal, the man. Okay, with blood. Okay, ready to shed life to defend our fatherland. Okay? O, di ba yun yung sinasabi ni Dr. Rizal? The Filipino are his countrymen, his family, his ancestry,
his elders, our generations, the 6 million inhabitants of the Philippines, of the Philippine Islands on 1896, On 1896, okay? And they are the citizens of the Philippines. They are men with blood, ready to defend, ready to shed life to defend our fatherland, okay? So, yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na fatherland ay pinapaliwanag niya na yan yung sinasabing young nation, na nakatira sa kanilang bansa, So, ang kanilang bansa ay na-divide yan sa Katipunan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit tinawag na Katipunan ng Luzon, Visayas at Mindanao? Iisang katipunan. Hindi niya tinawag na Austronesian land. Dahil tinawag ni Dr. C. Rizal na Eden, Okay. So, tinawag ni Dr. C. Rizal na ang Pilipinas ay our Eden, which is equivalent to motherland of the Filipino souls. Or sinasabi natin na the enchanted land of God. Okay? So, tinawag ni Dr. C. Rizal na ang Pilipinas okay. Okay. Pilipinas was our Eden. Okay. So, yung Pilipinas, dun sa paragraph 13 ng May Ultimo Diyos, ay tinawag ni Dr. C. Rizal na Eden. Ang ibig sabihin ng salitang Eden, lupain ng ating Diyos, o na ito ay short code para sabihin na ang Pilipinas ay motherland of the Filipino souls, or the enchanted land of our God. Okay? At yung enchanted of our God na yan, ay hindi mo pwedeng sabihin na Austronesian, or shared history of Arabs, shared history of Hokkien, shared history ng American, shared history ng Spanish, shared history ng Sultanate of Shandong, China and Sulu, shared history ni Kiyinan, shared history ni Xi Jinping, shared history ng People's Liberation Army at New People's Army, shared history ni Aquino from province of his best friend General Yepe. Okay, so hindi ito tungkol sa history ng makabayan, Kaya walang anak bayan, Okay? Walang pinanganak sa Pilipinas na bayan na naging anak mula sa province of China, Kasi ang sinasabi ni Dr. C. Rizal regarding nation ay hindi pwedeng i-delete na lamang diyan sa 1907 Constitution mula sa 1935 and 1973 Constitution, ng mga sinasabing makabayan from the province of China, So, pinaliliwanag ni Dr. C. Rizal na ang isang bansa ay isang nation. So, ibig sabihin, yung mga divided islands sa inyong bansa ay nagkakaisa bilang isang nationality, bilang isang citizenship, So, hindi mo pwedeng sabihin na ang isang bansa ay binubuo ng iba't ibang reliyon at iba't ibang paniniwala, at iba-ibang kultura,
At sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ako ay mayroong iisang bansa, ano, may isang tao lamang at yun ay ang Pilipino. Okay? At ang Pilipino ay may kanya-kanyang tribu at may kanya-kanyang wika. Okay? Isang bansa kayo na may kanya-kanyang wika pero iisang tao lamang kayo. Okay? Ang tawag sa inyo ay Pilipino. Ano? Kahit na kayo ay may pamilya, ay may sariling dialect, ano? Kayo ay Pilipino. Okay? Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kasi ang isang bansa, hindi mo mabubuo kung wala kang single nationality. Ano? Kaya meron tayong nationality na tinatawag diyan sa inyong travel documents. Okay? Okay? At yan ang tinatanong sa inyo, ano? What citizenship of your country are you belong? Muslim po ako. Oh, yan ang sinasabi natin. Kasi mayroong inchik na Muslim galing sa Shandong, China, naggagawa ng kasaysayan dyan sa Mindanao. At may Muslim din naman na galing dyan sa Malaysia, sinasakop ang Balabak at saka Palawan. So isang halimbawa itong si Mr. Tan Sri Ismail Hussein. Gusto niya i-convert yung Pacific Islands, lahat ng Pacific Islands na sila ay maging Muslim, and then tatawagin sila na bagong nationalism sa sinasabing Malay. Ito naman ang gumawa ng idea ng Malaysia, ay itong isang Christian, Chinese Christian na nagngangalang Wenceslao Q. Vinsons na nag-imbento ng 9-dash line. Kaya mahirap maging historian ng isang Christian na bubo, nagagawa siya ng reliyon na Islam sa buong Pacific Islands kasama ang Madagascar. Kaya hindi dapat gawing basihan ang reliyon dahil ginagamit nga ng Communist Party of the Philippines at Communist Party of China para sakupin ang 7,641 islands at mag-drawing ng kung ano-ano dahil sa pagmamanipula sa isip ng Kristiyano at sa isip ng Muslim. Ang pinagsusulat ng kasaysayan ay ang religion, na ang religion ay infiltrate siya ng mga Chinese na komunista na mamamatay tao. Dahil pinapatay niya dito ay yung citizenship ng Pilipino. Kailanman ang religious belief ay hindi nagiging identity, nagiging sanhi ng pagkawasak. Kaya nagdidigmaan dyan sa Middle East. It's because of religions, is pollutant to security of our country. Okay? So, yan po ang pagkakaiba, na ang Pilipino hindi mo pwedeng sabihin na they are mixture of Austronesian, Polynesian, Malaysian, Pacific Islands, Okay? Ang Pilipino ay citizenship. Hindi mo pwedeng sabihin na yun ay mixtures of language of other culture. So ngayon ay baliktad doon sa sulat ng ating pambansang bayani, Hindi siya pangbayan ng bayan, hindi siya pangbayan ng bayani ng Arab o Islam o Christianity, hindi siya, Yan ay bayani ng ating bansa, Okay? Kakita mo kung ano-anong ginawa diyan sa Luneta, Hindi si Dr. Jose Rizal namatay sa Sultanate of Chinese Muslim in Sulu. So pinaghalo-halo nila yung religion, yung belief, yung mythology, yung kasaysayan na hindi naman existing sa Pilipinas, But they are recognizing Dr. Jose Rizal. The problem is they do not know how to read what Dr. Jose Rizal is exactly saying. Who are Filipino and where is the Philippines can be found. Okay, let us go back to the topic.
Okay, balik tayo doon sa ating pinag-usapan, ano? Okay. So, ayon po dito sa 1987 Constitution, ang Pilipino ay hindi tao, ano? Sabi dito, ang Pilipino ay hindi tao, kundi ang Pilipino ay isang wika. Okay? So, ang Pilipino ay wika, ano? Developed by other language of the Philippines. Okay. Hindi daw siya tao. So, ibig sabihin, hindi siya 6 million population noong 1896. Okay, so maliwanag na ang may itong gumagawa ng peking history ay sinasabi nila na sila ay ah, katulad ni Rizal, ano? So, tingnan natin dito sa ano. Kaya ito yung mga sindikatong Fujian Chinese na itong nagsusulat ng kasaysayan, ano? Hindi na raw tao ang Pilipino. Sa sulat ni Dr. Jose Rizal ay sila ay countrymen, ano? Ni Dr. Jose Rizal, ano? So, ang ginawa nila, dinilit nila, ano? So, hindi na daw nation ang Pilipino. Tama naman at inimbento nila uli ang Pilipino sa bagong identity, ano? So, noong una, ang Pilipino ay, okay, noong una ang Pilipino ay sa 1935 Constitution, sa preamble, ano? Ang Pilipino ay people. Okay. At sila ay nation, ano? Pinag-aralan natin ang people ay sila ay mga tribo ng tao na may kanya-kanyang wika, pero nasa iisang nation, ano? Ano ang sinasabing nation, ano? Yun yung birth of your nationality in your country. Okay? Nagkakaisa kayo bilang isang bansa. Nagkakaisang tao bilang isang bansa. At yan yung tinatanong sa atin, what is your nationality? Ano? Pag nasa travel ka. Eh kung sasabihin mo, Pilipino, hindi. No, the Filipino is a language developed by Austronesian, Polynesian, Malaysian, Arab, and a language of other people. Okay? So, yun ang ibig sabihin dyan, ano? So, ang ginawa nitong mga nagsulat ng mga Fujian Mafia, ano? Yung Pilipino, yung nation natin, Pilipino bilang nation, dinilit nila. Okay? Dinilit nila ito, ano? So, tayo, people na lang. Pero yung Pilipinong yan na people, ay nanganganib din mawala, mabura. Ano? Dahil binabago nga nila, dinidelete nila eh. Di ba? Okay, hindi na tayo nation. Kasi humalo na nga itong Arabs, humalo na itong Hokkien, humalo na itong Japanese, humalo na daw itong yung sinasabing Austronesian, Malaysian, humalo na. Okay? So, ang Pilipino sa kanila kasi ay Austronesian language. So, pinipilit nila na yung tao, yung people, yung inhabitant ng Pilipinas, inihalin tulad nila sa languages. Ano? So, yung paghahalin tulad na mga languages, ay itinulad siya sa family of language. Galing, ibig sabihin, ipinanganak ang Pilipino hindi mula sa Pilipinas, ano? Dinivert nila na ang Pilipino ay galing sa mga Austronesian, ano? Na sinasalita ng Pacific Islands. Ibig sabihin, ang Pilipino ay hindi na galing sa Pilipinas, ano? Galing na sila sa Austronesian. Ibig sabihin, ang Pilipino ay
dayuhan lamang sa Pilipinas, ano? Okay. Okay, nag-merge sila na tumira sa isang language. Galing sila sa mga language ng kung kani-kaninong salita ang Pilipino, ano, dinevelop lang, ano, ayan, okey. So 'yan. So ano pa ang sabi dito? Okey. So ngayon, ang Pilipino ay naging language na, so binira naman niya itong ano, tinanggalan naman niya itong yung historic rights and legal title ng Pilipinas, i-convert naman, dinaburan niya ang Filipino ng inchik at ginawang Austronesian kasi yan yung making of Nine Dash Line, paano nila ida-divert yung history ng Pilipinas bilang Nine Dash Line para manakaw nila itong mga sovereignty ng Pacific Islands, ano. So kaya ang nagdidikta ng kasaysayan ng ating kuwan dito, history sa Pilipinas ay Kabataang Makabayan of the Province of China. Okay, so ang ginawa nila dito sa Malay, ano, sila na nagkuwento, ano, Malay language daw 'yan, ano. So, yung Philippines ay ginawa naman nila na, okay, multilingual state with 175 living language originating and spoken by various linguistic groups. Many of these languages descend from the common Malayo-Polynesian language due to the Austronesian migration from Taiwan. Kita mo na? So, ginawa nila na galing sa Taiwan, ano? So, dinadivert nila na yung Pilipino ay language galing sa Taiwan. Okay? So, yung Taiwan naman, ginagawa namang province of China. Okay? So, ayusin natin ang kulay. Okay? Okay, yung Pilipino ay galing sa Taiwan. Okay? So, lahat ng salitang ito, no, ay ang Pilipino ay katulad ng other Austronesian language. Okay. So, ibig sabihin, ang Pilipino ay dilawan. Ah, Kasi family of language, ano? Okay. So, wika. Wika yan ng Taiwan, ano? So, so katapos-tapusan, dinala naman nila sa Taiwan, ano? So, lahat yan ay nagmula sa Taiwan. Okay. Lahat ng family of language na yan, galing sa Taiwan. So, alam mo na. Okay. Kaya ang ginawa nila, dinilit nila yung Pilipino ay galing sa Pilipinas, ano? So, ang ginawa nila, yung Filipino people ay ginawa nilang language, ano? Dahil tinatanggap natin na ang Pilipino ay hindi people, ano? Okay. Tinanggal nila dahil ang Pilipino daw ay hindi nation, okay, kundi hindi rin ang Pilipino ay hindi rin galing sa ano, ah, Pilipinas kundi galing din daw sa Taiwan. Okay. So, ayan ang kino-construct nila, ano. Pilipino ay tinanggalan ng historic rights and legal title dahil naniniwala sila na ang Pilipino ay hindi naman tao, ano. Kaya yan ay ang Pilipino ay language. Kaya magkakaroon na naman siya ng 2020, actually binago na ni Duterte, naging 2018 national na constitution na tayo dapat dahil province na tayo ng China, eh. Okay? Dahil yung Taiwan
eh, province yan ng China, yan ang kini-claim nila. Kaya yung labanan na yan ngayon ay tungkol sa history, ano. So dinilit nila yung Filipino people dahil yun ay Austronesian language na galing sa Taiwan. Dinilit din nila yung historic rights and legal title ng Pilipinas doon sa Pilipino na ang mga Pilipino ay isang nation na nakatira sa Pilipinas. Dinilit din nila, ano, kasi galing daw sa Taiwan. So ang pinaprocess nila ay lahat yan ay galing sa province of Fujian dahil ilang milya lang naman ang layo sa province ng Fujian eh. Okay, so balikan natin yung distance, ano, ng Fujian, ano. So dadating na tayo doon sa sinasabing history ng Malay, ano, yung sinasabing Malay language, ano, at pumasok na nga tayo. Ito na yun yung idea yung pangarap ni Wenceslao Q. Vinson, ano. Siya yung final na bibira laban sa Pilipino. Dahil yung nilagyan pa nila ng santo diyan sa Camarines Norte na galing din sa Fujian, ano. So ngayon, yung Pilipino, yan, Malay language. The language split into different languages, ano, and usually through Malay language. Okay? So naging Malay language, yung Pilipino, in finality, ay naging isang Malay language, ano, which is also from Taiwan. Okay? Galing sa Taiwan. Ayan. Okay, so ganyan din na-divert ng China ang history natin o ng mga Inchik o yung sinasabing makabayan from the province of China, ano. So ang lahat ng gumawa ng history ng Pacific Islands ay puro Inchik. Okay? Kaya makikita natin ang lahat ng mga monuments dito, ano, magmula kay Emilio Aguinaldo, Fujian Chinese. So si Ignacio Pava, Fujian Chinese. Sino pa? General Yepe, nasa Chaong, Fujian Chinese. Yung diyan sa Mindanao ay si ano, galing Shandong, China, si Paduka Pahala. Yung gumagawa ng mga sultanate, yung mga gumagawa ng history ng kung ano-ano, dato at mga iba't ibang mga istorya na hindi natin nakagisnan, ano, ay puro imbento na lang yan, propaganda na tayo ay guguluhin, ano. So we have to be firm of our history na buwagin itong mga peking history na pinagagawa nitong mga kabataang makabayan of the province of China, no? At burahin yan, sunugin yung bahay ni Wenceslao Q. Vinson dahil yan yung gumawa ng Nine Dash Line in cooperation with Dick Gordon na isa ding Chinese. Kasama din dyan si Diosdado Macapagal na ang nag-implement ay si Duterte, isang Fujian Chinese. Ano? At kapwa Fujian Chinese yan ni General Yepe na siya ang nag-promote with Fujian Chinese Lu Xuntan na ang national hero ng China sa Pilipinas ay si General Yepe. So ngayon, anong ginagawa ng China? Ina-assume niya na sovereignty niya ang buong Pilipinas, ano? At pinaglalaban nila ang Philippine Revolution panahon ay Revolution of China Ancestry. So yan ang ating ipinapaliwanag dito, ano, na hindi tayo dapat patitinag na kung tayo sinasakop physically, sinasakop din tayo literally sa ating mga historical heritage, territorial sovereignty at kung ano-ano. Ano. So, i-discuss ulit natin balikan natin yung sinasabing Malaysia Erdenta, ano. So, yun na yung dinidevelop. Ang dinidevelop kasi nila dito ay yung history ng Malaysia sovereignty, paakyat dyan sa Balabac, Palawan, and then patungod dyan sa Camarines Norte going up to the Cagayan Valley. And then from Mindanao, yung history of Sultanate from Paduka Pahala, and then maging BBL, ano, Bangsamoro. Yan ay mag-emerge as Bangsamoro, pero yan ay magiging later ay Malaysia Erdenta hanggang sa Visayas na, ano. So ganyan mangloko itong mga Inchik. So ini-expose natin para maintindihan natin kung ano ang
bakit merong 9-dash line, ano? It's because of Wenceslao Q. Vincent and Makabayan, Pujian Chinese, and it's because of the 1987 Constitution na ginawa ng mga Pujian PDAP scammer, ano? So kasi kadalasan na naging scam diyan, kaya nawawala ang pondo ng Pilipinas is because ginagamit sa mga politician na aako na ang Pilipinas ay bahagi ng Malaysia sa nanakaw ng kung ano-anong pondo sa Pilipinas at ginagawang political party list, ano? At maaaring nakakaabot sa Malaysia at kung saan sang Indonesia para ang ating kultura sa buong Pacific Islands, ano, ay magkawasak-wasak tayo dahil dito sa mga sinasabing communism, ano. At yan ay communism ay inyong pagpapanggap ng mga inchiks na sila ay martir at biktima sa Pacific Islands, ano. Lalo na dyan, itong sino ito, yung gumawa rin sila ng Santong Bayani at pinalitan yung naggagawa sila ng isang bayani dyan sa Camarines Norte na Bayaning Santo at binura yung ibang mga lupain, ano, kinonsolidate, nagnakaw ng lupain mula sa bayan ng Dait at bayan ng Basud at kinonsolidate bilang isang bayan at yun ay bayan ng isang martir daw diyan sa Nagasaki na santo ni Santo Lorenzo Ruiz. Kaya makita natin ang gumagawa ng Peking history sa Pilipinas ay mga pari na inchik. Ano, at dapat niya itanggalin niya sa Catholic para hindi na gumawa ng kung ano-anong Peking history sa buong Pilipinas na pinaghahalo-halo nila yung mga Malaysian, pati Malaysian Muslim, ano? Si Malaysian Muslim naman ang nagsasalita ng history ng Pilipinas at history ng Camarines Norte na tinatanaw niyang utang na loob itong gumawa ng Malaysia Erdenta, which is ang utak dito ay itong Macapagal at Arroyo family na galing din sa panahon pa ng Kastila, ano, na yan ay mga gobernador Silio, ano, ng Spain, na sila na yung apo ng gobernador Silio na gumawa ng mga Peking history sa Pilipinas at kaya nagkakagulo ngayon, ano. So pag binasag natin itong Peking history ng Chinese, basag na yun ng 9-dash line na yan. Kaya kailangan natin na basagin yung mga at i-deport yung mga inchik na yan. Okay, so doon balik tayo sa Malaysia Erdenta para mapakita natin kung ano yung sinasabing yan. So ang Malaysia Erdenta ay kinakapalooban din ng history ng China Bank, ano? Dahil pinaghahalo-halo nila yung kasaysayan, Peking kasaysayan ng Malaysia at Peking kasaysayan ng province of Fujian, ano? Yan ay magkakasama. Okay, so history of Fujian, ano? So mapansin natin na ang ating bansa ay walang population na noong 1896, ano? Ang population ng Pilipinas ay hindi tayo nagkaroon ng Fujian Chinese history, ano? Okay, hindi tayo nagkaroon ng Fujian history na naging isang nation tayo with Malaysian or Chinese, ano? So, ang ginawa nila ay noong panahon ay yung 177 million, 1839 to 1842, ang population ng China, ano, ay around, from 177 million, ano, between 1750 at saka naging nung 1750 and then naging 410 million sila nung about 1850. Okay, so 1896 ay 412 million sila, no? Okay, so yun yung sinasabi natin na population nila dito sa
itong naka-note sa atin ano, where is the population of China? So sinulat natin dito na ang population ng China ay 412 million ano, noong 1896 ano. So kasi dito natin makikita, meron tayong forensic investigation dito na hindi nagma-match yung history ng, countryman ni Dr. Jose Rizal ano, okey. Yung countryman ni Dr. Jose Rizal na sinasabi niya, nung magtatatag sila ng independence ano, ay 6 million lang ano, 6 million at, in in a population of, Filipino people ano, na sinasabi nila na yung 6 million Pilipino ay young Filipino nation who are races of Philippines, that they are not, foreigner no. So, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na Philippine races ay young Filipino nation na nagtatatag na ang pinaglalaban ay sinasabing independence ano, okey? At, okey, yaang Philippine races na 'yan, okey, ay inhabitant ano, sa Pilipinas, okey. So, bali na agad yung, bali na agad itong China ano, okey. Kasi doon sa paragraph, 13 ano, hindi naging childhood friend ni Dr. Jose Rizal during his adolescent yung Pilipinas ano. At yung population ng Pilipinas noong 1896 ano, na countryman ni Dr. Jose Rizal ay hindi bumibilang ng 412 million ano, population 'no. Kaya, pinipiki ng inchik ang kasaysayan ng Pilipinas ano, kasi nga pinababayaan natin, hindi natin pinapansin ano. Okey, so eto si China ano, 'yan, okey. So 'pag pinag-aralan natin ay hindi ni Dr. Jose Rizal kinolonize ang Pilipinas ano. So ayon sa kanyang sulat sa last will niya ay sinurrender niya ang buhay niya sa ating bansa ano, okey? Hindi ni Dr. Jose Rizal kinolonize ano, ang Pilipinas, kundi isinuko niya yung kanyang buhay ano, ibinigay yung kanyang buhay, okey? So yung mga nagbigay ng buhay, nandito ano, okey? Nagbigay siya ng buhay sa Pilipinas, hindi siya nagbigay ng language ano. Iniwan niya yung kanyang mga magulang ay sa isang bansa, hindi siya nag hindi siya nag-iwan ng Austronesian language, okey? So tingnan natin, iniwan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga magulang at iniibig, okey, na sila ay kanilang parents, na sila ay kanilang iniibig ano. So, hindi sila nag-iwan ng Austronesian language, Malayo-Polynesian, Arab, o kung ano-ano ano. At sila ay iniwan sa enchanted land ng lupain ng ating bansa ano, okey? So, bakit sila iniwan ano? Dahil nagkaroon ng digmaan, okey? At ang digmaang iyon ano, ay
sa pakikipaglaban para magkaroon ng home and country yung kanyang mga magulang, ano? Okay? Para magkaroon ng home and country yung kanyang mga iniwan na magulang, ano? Okay? Para magkaroon ng home and country, ano? Yung mga namatay. Okay? Kahit na namatay sila, pero para magkaroon sila ng home and country, ano? Dr. Jose Rizal, goodbye, dear parents, brother and sister, fragments of my soul, ano? So, yung Pilipino ay fragments of soul. Okay? Yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na Pilipino